This story has themes that are not suitable for children and people who are sensitive. Listen at your own risk. Thank you. Sinimulan na rin ang investigasyon para mahanap ang tunay na nagbenta ng formula sa mga Infinity. Ramdam ni Camila ang pagod ng kanyang isipan na makauwi siya. Sinalubong siya ng kanyang lola Lucia. Ang mukha ay may pag-aalala. O iha, ba't naman para kang binagsakan ng langit at lupa? May nangyari ba sa trabaho mo? Tiningnan niya ang lola niya at saka niyakap ito. Wala po la, pagod lang po sa trabaho, okay lang po ako. Dahil na rin kagagaling lang sa ospital na matanda, ay nanay kami lang malaman itong nangyari sa kanya. After all, she handled it properly. Na kay Fernando ng huling aksyon para mahuli ang totoong may sala sa nangyari. Naisip niyang dating asawa. She couldn't forget how Fernando's eyes darkened when he learned that she was the mysterious doctor he'd been looking for. Baka sa mukha ng lalaki na marami pa tong katanungan, kaya lang dahil sa bigat ng sitwasyon, di na nagawa pang questionin siya. Na makapasok sa kwarto, nakatanggap siya ng tawag mula kay Sheila. Camila, lumabas na ang resulta ng investigasyon. Bungad ni Sheila mula sa kabilang linya. Sino may gawa, Sheila? Bumagto hininga si Sheila sa kabilang linya bago to nagsalita. Si Madam Chairman, Camila. Siya ang nakipagkasundo sa mga Infinity Company. She sold the perfume formula and made a deal with them to put the blame on you. Inaayos na ng CEO ang gulo na ito at sinisigurado na hindi pagpipiesta ng pangalan mo sa media. Napakarap si Camila sa narinig. Di niya malaman kung sa aling impormasyon siya dapat magulat. Halata naman kasi na si Corazon na may sala dahil na rin kung sa kung paano to umakto kanina. Nakaramdam siya ng kung anong pamilyar na emosyon sa isiping tinutulungan siya ni Fernando para malinis ang pangalan niya. Pero Camila, kung ako sa'yo maglaylo ka muna. Masyado malaki tong problema na to at saka usap-usapan ka ng mga empleyado sa kumpanya. Baka ika-stress mo lang kapag pumasok ka rito. Pahayag ni Sheila. Minasahin niya ang kanyang sentido at saka tumango. Yeah, that's what I'm planning to do. Salamat sa balita, Sheila. Kung may urgent man na kailangan kong malaman, please call me. Yes, Camila, magpahinga ka muna. Alam ko na stress ka sa mga nangyari. Thank you, Sheila. Sa loob ng 2 araw, hindi pumasok si Camila sa kumpanya ng mga Madrid. Ginugol niya ang mga araw na yon para mapalitan ang formula na nanakaw. Napansin naman ni Fernando yon. Pinatawag niya si Peter upang tanungin ang tauhan. She did not come to the company today? Umiling si Peter. Hindi pa, boss. Mukhang naapektuhan si ma'am ng insidente. Huminga na malalim. Si Fernando. Sumandal sa kanyang swivel chair. 2 araw pa lamang di nagpaparamdam ang dating asawa, pero pakiramdam niya napakatagal ng panahon na yon. Boss, sa tingin ko dapat hayaan muna natin si Ma'am Camila. Nasa kanyang mata ng lahat ng empleyado natin ngayon dahil sa nangyari. Mas maganda na magpalamig muna si Ma'am Camila hanggang lumipas ang pagkakuryoso ng mga tao sa kanya. Do you think it's troublesome for her? Kuryosong tanong ni Fernando. Opo, boss. Lalo na't nahayag ang totoo niyang identity. Lumunok siya at tumango sa suhestyon ni Peter. Kahit pa may nag-uudyok sa kanyang tawagan ng babae para kamustahin ito, sinunod na lamang niya ang payo ng tauhan. Boss, mabuti pa umuwi muna kayo. Tapos na rin naman ang trabaho para sa araw na to. Yeah, he sighed and stood up. Kailangan niya magpahinga dahil meron siyang business trip bukas. Isa pa yun sa kinababahala niya. Kapag kasi may business trip siya, yung ina niya ang nagbabantay sa 2 kambal. Ayaw niya munang lumapit ng ina sa mga to kaya naman papakiusapan niyang ama na alagaan muna ang mga bata. Nang makauwi, agad niyang kinausap ang 2 kambal habang naghahapunan. I have a business trip tomorrow. When you wake up in the morning, someone will come and pick you up. Doon muna kayo sa Lolo Mariano ninyo habang wala ako. Aniya sa 2 bata. Agad nagningning ang mga mata ni na Axel at Ashley sa narinig. Okay, Daddy. Sagot ni Axel na naisip na pagkakataon na nila yon para makasama ang kanilang mommy. Dahil tuwang-tuwa si Ashley, nagsulat to sa kanyang notebook. Daddy, sleep early para handsome ka sa business trip mo tomorrow. Di napigilan ni Fernando ang mapangiti sa nabasa. Fine, Daddy will go to bed early. Aniya at hinaplos ang buhok ng anak. Ilang araw na rin siyang balisa dahil sa nangyari sa kumpanya, pero ngayon napangiti siya ng anak. Thank you, Kelsey, honey. Niyakap ni Ashley ang kanyang daddy at tinapik-tapik ang balikat nito na para bang inaalo ang ama. Kinabukasan pagkaalis ni Fernando para sa kanyang business trip, tumakbo si Ashley palabas ng mansyon at sumilip sa gate.
Ingat ka, Daddy. Nakangisin niyang bulong pagkatapos ay patakbong bumalik sa kanilang kwarto. Kuya, wala na si Daddy. Tawagan mo si Mommy, please. Bumangon si Axel saka kinuha ang phone. Mommy should be up by now. Ask Mommy if she wants to go out with Kevin and Kelsey para makapag-play tayong apat, kuya. Kulit pa ni Ashley sa kambal. Tumango si Axel at tinawagan si Camila. Mommy, our scumbag daddy went on a business trip and will be away for a week. Pwede po kami makipaglaro kina Kevin kasama ka ngayong weekend po? Nagulat naman si Camila nang marinig iyon. Nasa business trip si Fernando? Agad na sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Sure baby, gagawa tayo ng paraan para magkasama-sama tayo habang wala ang daddy ninyo. Kung isang linggong mawawala si Fernando, gagawa siya ng paraan para makumpleto silang mag-iina. 3 araw ang lumipas hanggang sumapit ang araw ng Sabado. Maagang gumising si Camila upang yayaing mag-almusal ang mga anak. Ngunit wala ang mga to sa kanilang kwarto na magtungo siya roon. She went downstairs and found Manang Bedang in the dining area. Wala rin ang mga bata doon. Manang, nasa ang mga bata? Kuryoso niyang tanong habang nililibot ng tingin ng buong villa. Ma'am, sinundo po sila ni Ma'am Pia. Sagot ni Manang Bedang. Naguguluhan niyang tiningnan ng matanda. Si Pia? Opo ma'am, maaga po siya nagpunta rito. Gigising nga po sana kita kaya lang pinigilan po ako ng kaibigan mo dahil pagod ka raw ho. Napakunot ang noon niya. Nabang nagtataka kung bakit kinuha ni Pia ang mga bata nang di sinasabi sa kanya. Wala rin namang nabanggit sina Kevin at Kelsey. Hindi siya ginigising ng mga to. Sige Manang, tawagan ko na lang si Pia. Tatawagan na sana niyang kaibigan para alamin kung saan ito dinilang mga bata nang bigla tumunog ang doorbell mula sa labas ng gate. Lumapit siya ng surveillance monitor sa gilid ng pinto. Through the surveillance monitor, she saw Don Mariano with Axel and Ashley waiting outside of the gate. Napasingap siya sa gulat. Ba't narito ang mga bata kasama ang lolo nila? Kumarap siya at naalala ang huling pag-uusap nila ni Axel. Bago nito ibaba ang tawag, sinabi ni Axel, may plano na ito. Her firstborn didn't tell her his plan because it was supposed to be a surprise for her. Kung ganun ba, ito na ang sorpresang sinasabi ng anak niya? Napatalon siya sa kinatatayuan nang tumunog muli ang doorbell. Natataranta niyang binuksan ang pinto at saka patakbong nagpunta sa gate para pagbuksan ng mga anak niya at si Don Mariano. Hindi niya alam kung paano haharapin ang matanda. Kaya naman mas pinili niyang magpanggap na wala siyang alam. Don Mariano, it is great to see you here. Kunwaring nagulat siya na makita ang mga to, tsaka bumaling sa 2 kambal na nakangiting nakaangat ang mga tingin sa kanya. Wow, you're with these adorable kids. Hello po, tita. Ngiting bati sa kanya ni Axel. Nagniningning ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Di naman nakapagpigil pa si Ashley. Natutuwa nitong niyakap ang mga hita ni Camila nang may ngiti. Napakarap siya sa ginawa ng babaeng anak at napangiti. Binalingan niya ng tingin si Don Mariano. Tila giliw na giliw sa ginagawa ni Ashley. Marahil dahil alam nito na siyang ina ng mga bata, ngunit alam niyang wala itong sasabihin dahil di nito pinangungunahan si Fernando sa ganong bagay. May usapan na kami ni Matias na magkikita kami ngayon dito sa villa mo, iha. Panimula ni Don Mariano. Sabi ng mga batang to, kilalaw ka raw nila kaya gustong sumama. Mukhang gustong-gusto ka nila. Napangiti si Camila at tumango. We spent some time in the hospital before, Don Mariano. Pasok po kayo. Naroon si Lolo sa loob. Pagkatapos sabihin yon, binuhat niya si Ashley. Tahimik silang pumasok sa loob. Ramdam ni Camila na kikiramdam ang matanda sa kanya. Marahil ay inaobserbahan nito kung paano niyang tratuhin ang mga bata. Lalo pat panay ang yakap sa kanya ni Ashley. Pagkapasok sa loob, inanyayahan ng kanyang lolo at lola ang mga bisita sa sala. Naganda naman si Manang Bedang ng tsaa para sa mga ito. Bahagyang yumuko si Camila upang tanungin ang mga anak. Have you eaten your breakfast? Tumango ang dalawa. Opo, tita. Pinakain na po kami ni Lolo. Sagot ni Axel, saka kumindat sa kanya. Lihim na naningkit ang mga mata niya. Kung ganon, ito ang plano ng 4 na kambal at sinali pa nila ang kanilang tita Pia. Lumabi siya sa 2 bata. Naglibot naman ang mga mata ni Axel. Tita Pretty, you said you have children. Where are they? Oo nga, iha. Pati si Don Mariano nilibot ang tingin ng buong bahay. Nasaan ang mga anak mo?
Nilabas po sila ng kaibigan ko pero bala kong sumunod kasi pupunta kaming Ocean Park. Sagot niya. Agad ng laki ang mga mata ng bata. Ocean Park? Is it the kind of place with lots of fish? Tanong ni Axel. Yeah, it's like a big aquarium. Aniya. Umaakto mga bata na tila ba gusto nilang magpunta ng Ocean Park. Napagtanto niya kasama yun sa plano, kaya naman nakipag-cooperate siya. Hindi po ba kayo nakapunta doon? Kuryoso niyang tanong. Kung di pa sila nakakapunta doon, isama mo na sila, iha. O jack pa ni Lola Lucia. Mas maganda na yan para may kalaro ang mga anak mo. Napatingin siya kay Don Mariano. Is that okay, Don Mariano? Baka magalit si Fernando kapag sinama ko sila. Lingid sa kaalaman niya. Plinano talaga ni Don Mariano isama mga bata papunta sa villa. Dahil walang ginagawa si Fernando upang mabuong muli ang pamilya nito, gusto na matandang mapalapit ng mga bata sa kanilang totoong ina. Huwag ba nang alalahanin si Fernando? Nasa malayo naman siya, iha. You can bring the children with you so that they can also have fun. Ayos lang sa akin, ani Don Mariano. Besides, Fernando has been busy with his work. Hindi nga mailabas sa mga bata para makapaglaro. Now that someone is willing to take them out, aba, lulubusin ko na. At their age, they should have more fun and see what the world can offer them. Pumalakpak ang dalawang kambal. Tita Pretty, isama mo na po kami? Ngumiti naman si Camila at tumango. Dahil pumayag ang lolo ninyo, syempre isasama ko na kayo. Tumalon sa tuwa ang dalawang bata. Saglit na nag-asikasa si Camila pagkatapos ay bago umalis may sinabi siya kay Don Mariano. Ako na po munang bahala sa mga apo ninyo, Don Mariano. Dito na po muna kayo para makapagkwentuhan kayo ni na lolo. Tumango naman si Don Mariano at nagpaalam sa mga bata. Nang makalabas naman siya ng tatlo, binalingan niya ng tingin ang dalawang matanda na labang masaya dahil nakasama ni Camila ang dalawang anak. I thought you would tell Camila about the existence of these kids, ani Don Mariano at saka tumikim. Bumuntong hininga si Lola Lucia at saka sinimsima ng kanyang tsaa. Sa isip na pagtantong wala ring alam si Don Mariano tungkol sa quadruplets. Hindi natin pwedeng panghimasukan ang buhay ni na Camila at Fernando. Mariano, kahit marami tayong alam wala tayo sa posisyon para sabihin ng katotohanan. Sila dapat na mag-usap, wika ni Lucia. Naupo si Don Mariano at tumango. May kaunong pagsisisi na makikita sa kanyang mga mata. Hindi ko naman gustong magsinungaling sa apo ninyo. Susubukan kong kumbinsin ang anak ko para malaman na ni Camila ang totoo. Bumaling siya sa dalawa. Wala ba talagang alam si Camila tungkol sa mga anak nila na Fernando? Hindi namin alam, Mariano. Wika naman ni Lucia. Ang tayong alam lang namin ay walang sekretong hindi nabubunyag. At kapag nangyari yun, wag sanang masaktan ng apo namin, Mariano. Segunda ni Matias. Masyado na siyang maraming sakit na pinagdaanan dahil sa pamilya mo. Nang makarating sina Camila, Axel at Ashley sa Ocean Park, sinalubong sila ni Pia, Claire at ng dalawa pang kambal. Dahil wala si Fernando sa paligid, tila ba nakawala sa hawla sina Axel at Ashley na patakbong lumapit kina Pia. Tita Pia! Tita Pia! Long time no see po! Bulalas ni Ashley. Axel! Ashley! Namiss ko kayo! Saad naman ni Pia at niyakap ang dalawang bata. Samantala, naguguluhan naman si Claire na makitang magkakasama ang apat na kambal. Camila, teka, bakit apat sila? Kinasot pa ni Claire ang mga mata. Humalakak naman si Pia at nilingon ito. Mahabang kwento, Claire. Basta, quadruplets ang anak ni Camila. Sabay kindat ito sa babae. Bumungis-ngis ang mga mata. Pati na rin si Camila hindi mapigilan na matawa. Hinawakan niya sa balikat si Claire at sinabi, si Pia na magkukwento sa'yo. Mahabang istorya, Claire. Dahil na rin nasamot si Pia magkwento, simulan niyang sabihin kay Claire ang nangyari sa mga anak ni Camila. Di naman makapaniwala si Claire na malaman ang totoong nangyari. Mommy, let's watch the dolphin show. Matutuwa po si Ashley at Kelsey kapag nakakita sila ng dolphin na nagpo-perform. Mungkahi ni Axel. Tumango naman si Camila. Bahagyang dinulo ang malambot na buhok ng anak. Ang agenda niya para sa araw na yon, mapasaya ang apat na anak. Ngayon niya lang din makakasama talaga ng buo ang mga bata, kaya susulitin niya na ang araw. Axel, Ashley, Kevin, Kelsey, wala kang iisipin na kahit anong anyong araw, kundi maging masaya, okay? Okay, Mommy. Sabay-sabay na wika ng apat, dahilan para mapatawa siya.
Magagabi na makabalik sina Camila sa villa. She returned with Axel and Ashley first, samantalang sina Kevin at Kelsey naman, kasama pa rin ni Pia at Claire. Hihintayin muna nilang makali sina Don Mariano kasama ng kambal bago uwi ang dalawa pang bata. Na makapasok sa loob, nakita nila abala ang matatanda sa paghanda ng hapunan. Nilingon ni Don Mariano mga bata nang may ngiti sa labi. "Did you have fun today, kids?" Tanong ng Don. Masayang tumango si Ashley at sinabing, "We're extremely happy, Lolo. Ocean Park is fun. Gusto po namin ulit lumabas kasama si Tita Pretty. They're fun to be with po." Tumango-tungo si Don Mariano. "That's great. Nagpa-picture ba kayo kasama ang mga anak ni Tita Camila ninyo?" "May I see it?" "Isasend ko po sa phone niyo, Don Mariano." Nakangiting wika ni Camila. Bilang isang ina, sobrang saya niya na makitang magkakasamang apat na kambal. She took a lot of photos of them. Meron din namang sina Axel at Ashley lamang kinunan para may mapakita ang mga to sa mga Madrid kung kinakailangan. She sent some photos to Don Mariano. Tuwang-tuwa ang matanda, tila ba naantig ang puso. Napakaganda ng mga larawan. Napaka-cute. Dapat matagal ko nang nilabas sa mga to para pumasyal. Tingnan mo, ang sese ng mga apo ko. Hindi pa nakontento si Don Mariano at pinadala ang mga photos na yun kay Fernando na nasa abroad. Pagkatapos ay kinausap muli si Camila. "Oh, ba't di mo kasama mga anak mo pala?" Napakamot ng ulo si Camila. Hindi pa po nila gustong umuwi. Sumama sila sa Tita Pia nila para kumain. Mamaya pa sila ihahatid pero masaya rin po silang nakasama nila ang mga apo ninyo, Don Mariano. Tumawa ang matanda at tumango. Ang mga bata talaga. They are friendly and adorable. Ngumiti si Camila at tumango. Matapos ang hapunan, nagpaalam na rin si Don Mariano na uuwi kasama sina Axel at Ashley. Inuwi na matanda ang mga to sa lumang mansyon. Nang makapanhik sa mga kwarto nito, siya namang paglapit na isang bodyguard sa matanda. "Boss, may kailangan po kayong malaman?" Anito. He seemed to be coming to report something, but as soon as he spoke, Don Mariano's cellphone rang suddenly. Si Fernando. Sinagot ni Don Mariano ang tawag ng anak. "Who took the children out to play today?" Umirap ang matanda. "It was Camila. Dinala ko mga anak mo sa kanya kanina. Sakto, tilalabas pala ni Camila ang mga anak niya kaya sinama na niya ang kambal." "Are you home now?" "Yes, son. Kung nag-aalala ka sa mga apo ko, huwag ka mag-alala at naalagaan sila ng maayos dito. How's everything there?" "It's fine. I'm handling the business as expected, old man." "You brute. Do not forget to take care of your health too. Hindi ka na bumabata." Yun lang at binabana ni Fernando ang tawag. Napailing naman si Don Mariano sa natural na asal ng anak, tsaka hinarap ang bodyguard na kanina pa nakatayo sa likuran niya. "May sasabihin ka ba?" Tumango ang bodyguard na inutusan niyang ilihim na bantayan ang mga apo niya. Isa to sa mga ginagawa niya tuwing kasama mga bata. Dahil na rin sa trauma ang dulot ng pagkakakidnap ni Kelsey noon, nag-hire siya ng mga bodyguard na susunod sa mga to. Saan man sila magpunta pag wala si Fernando. "May kailangan po kayong makita?" Seryosong wika ng bodyguard. Kumunot ang noo ni Don Mariano. "Ano yon?" The bodyguard looked confused as if he didn't know where to start. So he simply handed the phone to the old man and said, "Tingnan nyo na lang po ito." Tinignan naman ni Don Mariano ang litrato sa phone. Nanlalaki ang mga mata niya na makita ang apat na magkakamukhang bata na naroroon. "Ano nangyayari? Bakit ganito?" Naguguluhan niyang tanong. "Tama po ang nakikita ninyo, boss. Quadruplets po mga bata." Pahayag ng bodyguard dahilan para mapahawak sa batok si Don Mariano. Di makapaniwala sa nakita at nalaman. Kung ganon apat ang anak ni na Fernando at Camila, naisip niya. Di makapaniwala si Don Mariano sa nalaman. Kaya pala hindi niya nakikita ang mga anak ni Camila kapag dumadalaw siya sa villa nito. Malamang pinoprotektahan ng mga babae ang mga anak nito dahil kamukhang kamukha ang mga batang pinalaki sa pamilya Madrid. Kung ganon matagal niya nang itinatago to sa anak ko. Sa pag-iisip, nalilihim ni Camila ang katotohanan at pagpapalaki sa dalawa pang bata ng matagal na panahon. Tila ba aatakin sa puso ang Don. "Maupo muna kayo, boss." Wika ng bodyguard niya nang mapansin na malalim na ang paghinga niya. Tumango siya at dahan-dahang naupo sa couch. Tinignan muli ang larawan sa phone ng tauhan niya. Unti-unti, nawala ang kaguluhan sa kanyang isip at napalitan to ng pagkamangha at kasiyahan.
Di maiwasan na matandang mapangiti habang pinagmamasdan ng apat ng kambal. Ang katanungan lamang sa isip niya, bakit inilihim to ni Camila? Bakit nito hindi kinokompronta si Fernando? Alam na ba ni Fernando ang tungkol sa bagay na to? Ano ba talaga ang lalaro ni na Camila at Fernando? Sa pag-iisip na ito, tinawagan ni Don Mariano ang kanyang anak. Why? We just talked. Malamig na wika ni Fernando nang sagutin ang tawag niya. I wanna ask you, son. Seryosong mukha ni Don Mariano. Nang mapunta sa'yo sina Kevin at Kelsey, nung baby pa sila, pinaimbestigahan mo ba kung sinong taong nang iwan sa kanila sa atin? Why are you suddenly asking about this, old man? Mahihimigan ang pagkakuryoso sa boses ni Fernando. Huwag mo nang sagutin ng tanong ang tanong ko. Irritableng wika ni Don Mariano. Did you even investigate? If so, did you find out anything? No, I did not investigate other than doing a DNA test. Sagot ni Fernando at saglit na natahimik. When the twins were placed at the door of our mansion, isang taong nakasuot ng kapa ang nakita sa CCTV. Sinubukan kilalanin at hanapin pero hindi namin makilala. I'm not even sure if it's a man or a woman. Naningkit ang mga mata ni Don Mariano sa narinig. Kung ganun ba't iniisip mo na si Camilang umabandona sa dalawang bata? Hindi ba pala kilalang nag-iwan sa kanila sa labas ng mansyon? Why are you suddenly bothered ba? Dinala ko ang mga bata kay Camila at napagtanto ko, hindi niya kilala ang mga bata. Kung siya ang mabandona sa dalawa, dapat kilala niya ang mga to. Natahimik si Fernando sa narinig. Alam niya ang bagay na yon dahil naobserbahan niya si Camila nang alagaan nito si Kelsey sa ospital noon. Isa pa, mabuti si Camila sa mga bata, kabaliktaran ng tinatak sa kanyang pag-iisip na masama itong ina dahil inabandona ang mga anak. Kahit siya'y may duda kung talaga bang inabandona ng babae ang mga anak nila, kaya naman umalis siya ng bansa pansamantala. The purpose of his business trip was to find out what really happened to Camila in the past. He wanted to find out everything. Lahat ng tinatago ng ex-wife niya. Nagpunta si Fernando ng Singapore sa pag-aakalang makakakuha siya ng impormasyon sa ospital kung saan nanganak ang kanyang dating asawa, pero di pa rin niya nakukuha mga sagutan sa lahat ng tanong niya. I cannot give you an answer for this matter yet. Tanging saad niya sa kanyang ama. You cannot give me a proper answer because you prioritize your work over important things. Ines na wika na matanda. Hindi mo nga kilala ang mga anak ni Camila. Ano mo bang ang dalawang batang yun ay... Naghintay si Fernando sa sunod na sasabihin ng ama, pero tila nabitin si Eren kung anong gusto nitong sabihin sa kanya. His forehead grazed. What about Camila's children pa? Kuryoso niyang tanong. Tinikom na matanda ang bibig. Nag-aalangan kung sasabihin ba niya sa anak ang nalaman niya o hindi. Judging from his son's reaction, he didn't know the existence of the other two children, at marahil di sinasabi ni Camila dahil lubha itong napupuot kay Fernando. Di naman niya masisisi si Camila. It was indeed Fernando who failed her more than anyone else. Sa huli, napabuntong hiningang matanda at napailing. Forget it. Ayoko na magsalita pa. You should go on with your business there and let's talk some other time. Ani Don Mariano. Fernando, you're smart, but you just don't use it for all work. Hindi magiging gantong sitwasyon mo kung inuna mong pamilya mo. Naningkit naman ang mga mata ni Fernando. Did something happen? Tell me the truth. Huwag mo akong tanungin. Kung talagang gusto mong malaman, go and find out yourself. Dahil kung hindi ka kikilos, Fernando, magsisisi ka na lang buong buhay mo. Pagkasabi nito, binabana ng Don ang tawag. Di na hinayaan pang anak na magsalita. Ngunit, natigil na naman si Fernando sa inasal ng kanyang ama. Sa isip, kakaibang salitang binibitawan nito. Tila may nilalaman at di pwedeng ipagsabi. It seems that his father found out something when he took the twins and Camila's place today. Fernando was filled with doubts. After a while, he pressed the intercom and summoned Peter to come in. How's the progress of your investigation? Diretso niyang tanong. Sumagot si Peter. Malapit na natin makuha ang resulta, boss. Kumunot ang noon niya. Why is it taking so slow? Huminga na malalim si Peter. Boss, di madaling makuha mga impormasyon na pinalalakad natin. Confidential na naging buhay ni Ma'am Camila sa Singapore. Para bang ayaw niya talagang may makaalam kung paano siya namuhay sa bansang to? Naikuyom ni Fernando ang kamao at naupo sa couch. His connections abroad are not weak. If he wants to find out anything, he should be able to find it quickly. Ngunit nakapagtataka na pagtungkol kay Camila, nahihirapan siya na makakalap ng impormasyon. Nakapagtataka lang talaga, boss.
Ginawa na natin to noon pero wala tayong mahukay na kahit anong impormasyon tungkol sa ex-wife mo. Now it turns out she's a big person. Nakausap ko ang pinakamahusay na investigador para tumulong sa atin. Di magtatagal makakakuha rin tayo ng mga impormasyon tungkol kay Ma'am Camila. Walang nagawa si Fernando kundi ang tumango. May kung anong pagdududa sa kanyang mga mata. Di mapigilang mapaisip. Noong diniborsyo niya si Camila, tinaga niya sa utak niya na hindi niya nahahanapin pa ito. Ngunit ilang buwan lang ang nakakalipas ay may dalawang sanggol na inabandona sa harap ng kanilang mansyon. Pinanindigan niyang paghihinalang si Camilang umabandona sa mga bata, kaya ginawa niya lahat para mahanap to pang paghigantihan. But there was no clues at all. Parang bula si Camila na bigla na lamang naglaho. Ngunit sa paglipas ng taon bumalik to ng Pilipinas. Yun para sa Singapore lang to nagtatago. Naningkit ang mga mata niya. Di magagawa ni Camilang magtago ng ganon katagal nang walang tumutulong sa kanya. Ngunit sino ang taong maaaring tumulong sa babaeng to at magtago ng mga impormasyong kailangan niya para malaman na naging nakaraan ni Camila. Kinaumagahan, nagmamadaling nagtungo si Peter sa kanyang hotel upang mag-report. Boss, nalaman ko kung saan nanganak si Ma'am Camila noon. Bulalas ng tauhan niya. Nilingon ni Fernando ang lalaki at nagtagis ang kanyang bagang. Tell me everything you found out. Maotoridad niyang sabi. Tumango si Peter at lumapit. Huminga na malalim bago magsalita. 6 na taon nakakalipas na mga anak si Ma'am Camila sa isang pribadong ospital. Nakuha ko impormasyong nakarehistro sa ospital at sinasabi dito na si Ma'am Camila ay... Napanunok si Peter bago magpatuloy. Si Ma'am Camila ay nanganak ng quadruplets. Tila ba tumigil ang mundo ni Fernando sa narinig. May kung anong bumundol sa kanyang puso at nanlamig ang kanyang mga kamay. Quadruplets? Pero namatay ang 2 sanggol matapos ng mga tong mapanganak. Patuloy pa ni Peter na labis kinadurog ng kalooban ni Fernando. Naikuyom niya ang nilalamig niyang kamao habang pilit pinoproseso ang mga nalaman. Napanunok siya at biglang nabalisa. That means Camila gave birth not only to Kevin and Kelsey, but we had 2 more babies? Malungkot na tumango si Peter. Opo boss, pero namatay ang 2. Isang lalaki at babaeng sanggol ang namatay. Napasingap si Fernando. He suddenly felt his head going blank. Ramdam pagkirot ng kanyang puso sa nalaman. It was like there was a storm of pain building inside of him that no one could bear. Ang malaman na may 2 pa siyang anak kay Camila at ang pagkamatay ng mga to nagdulot sa kanya ng lubhang kalungkutan. He couldn't help but think about how Camila endured everything all alone. Abroad. Simula sa pagbubuntis ng 4 na sanggol, paghihirap sa panganak sa mga to hanggang namatay ng 2 anak. He couldn't help but question how his ex-wife had survived each tragedy all these years. Bakit? Bakit di siya nito hinanap para humingi ng tulong? O talaga bang malaki ang galit ito sa pamilya niya na kahit nakabalik na to ng Pilipinas, hindi nito inaako ang pagiging ina sa kambal? Was she resenting him badly? Kaya ba inabandon niya ang mga bata sa labas ng mansyon noon? Fernando couldn't think straight anymore. Namumula ang kanyang mga mata sa tindi ng emosyon na kumakain sa kanya. Hindi siya makahinga. It was the first time that Fernando felt so uncomfortable that he felt he wanted to shut down and mourn for the death of his other 2 babies. What else did you find out? Tanong niya na pilit pinapatatag ang sarili. Noong gabing nanganak si Ma'am Camila, kasama niya sa ospital ang kaibigan niyang si Pia Gomez. Ito ang isa sa mga pumirma sa dokumento ni Ma'am Camila. Pero hindi lang yun, boss. Dahil may isa pang bagay ang kahinahinala. Huminga na malalim si Fernando at pilit na kinontrol ang emosyon. What's the matter? Nag-resign sa ospital lahat ng doktor at nurse na tumulong sa panganak ni Ma'am Camila kinabukasan matapos itong ipanganak ang quadruplets. The reason for the resignation is unknown. What? Kumunot ang noon niya. Fernando also realized it was very strange. Kaya naman pinaiimbestigahan ko to, boss. Tuloy pa rin ang investigasyon kung may tumutulong kay Ma'am Camila para ilihim ang naging buhay niya pero tumikim si Peter at nagpatuloy. Napag-alaman ko na hindi lang si Pia Gomez ang tumulong kay Ma'am Camila nung nanganak siya. Ayon sa mga dokumentong pinasa sa akin, may pirma po ng isang taong naroon. Hindi ko lang malaman kung anong ugnay ng taong yon kay Ma'am, boss. Fernando's eyes darkened and his tone became serious. Who? Ang taong yon ay si Maximo Smith, ang presidente ng Smith Group sa Singapore. Binigay ni Peter ang mga papeles sa kanya. Si Maximo Smith isang half Chinese, half Italian,
Isang leader na makapangyarihang mafia group. Lubang misteryosong taong to. Mahirap makakuha ng mga impormasyon patungkol sa kanya. Matagal na tahimik si Fernando habang binabasa ang papeles sa kanyang kamay. Pagkatapos na ilang minuto, nagangat siya ng tingin sa tauhan. No matter how long it takes, I want to find out everything about this man. Kung anong ugnayan nila ni Camila, I want to know all the truth. Masusunod, boss? Tumango si Peter at nagmamadaling umalis para gawin ang iniuutos niya. Ilang araw nababad si Camila sa Research Institute. Nang matapos ang ilang formula na binuo niya, sa personal niyang inihatid ang mga to sa Madrid Group of Companies. Ang mga to ang gagamitin para sa kompetisyon abroad. Tuwang-tuwa sa Sheila na makita siyang papasok sa research department. Patakbo to, lumapit sa kanya at niyakap siya. Camila, bumalik ka na. Bakit di mo naman sinabing pupunta ka ngayon? Sana sinundo kita. Basta yung wika nito. Napatawa siya. There is no need for that, Sheila. Kaya ko naman mag-drive papunta rito eh. Pumasok sila sa lab 2 habang nagkukumustahan. Na makita siya ng mga kamiyembro niya sa lab, dinumog siya ng mga to. Tuwang-tuwang makita siya pagkalipas ng ilang araw. Ma'am Camila, pwede po ba magpa-autograph? Ako muna, Ma'am Camila, can you sign my research notes? Ilang araw na kitang hinihintay. Please, pasign naman ito para ma-motivate ako. Camila couldn't help but laugh. Di niya pinahindian ang mga to at binigyan ng autograph. Ma'am Camila, kung may mga tanong kami tungkol sa pagmimix ng pabango, pwede ka ba namin kontakin? Nagsitanguan din ang ibang empleyado ang naroon. Maingat na nakatitig sa kanya at sabik sa matamis niyang pag-oo. Di niya akalain na gano'n na lamang ang magiging pagtanggap ng mga to sa kanya. Matapos ang naging away nila ni Corazon at Nikki. Sa huli, nginitian niya mga to at tumango. No problem. Everyone cheered happily. Pinabalik naman ni Sheila mga to sa kanilang station para magtrabaho na. Pagkatapos ay marahan siyang siniko nito. See? This is the charm of your popularity. Kumpara sa mga filingerang empleyado sa kabila, mas may ibubuga ka na ngayon kaya't huwag kang papatalo. Piling bulong ni Sheila sa kanya. Tinutukoy ang grupo ni Nikki. Camila smiled and nodded her head. Salamat. Sa kabilang lab, hindi mapipigilang magpuyo sa galit ni Nikki. Paano ba naman kasi nang makita ang pagdating ni Camila na wala nang focus ng mga kamiyembro niya sa trabaho, mukhang sabik na sabik puntahan si Camila. Anong tinutunga-tungangan niyo dyan, ha? Di niya napigilan ang pagbulyaw sa mga to. Tapos na ba mga trabaho ninyo para tumunganga kayo? There was a hint of anger and jealousy in her voice. Natahimik lang mga miyembro ng lab at walang salita, bumalik na sa trabaho. Ngunit may isang empleyadong nagsungit sa kanya at dihim na bumuntong hininga, pero nakaligtas sa pandinig niya. Kumakaasta naman. Kala niya siguro siya pa rin ang reyna ng gustong pakasalan ng CEO. Masyadong filingera at pathetic. Nanginig sa kinatatayuan si Nikki. Galit na galit siya na gusto niya nang magwala. Kasalanan ni Camila kung ba't ganito na lamang ang trato sa kanya sa kumpanya. Ni hindi man lang nakatulong ang ina ni Fernando, bagkos pinala pa ang sitwasyon niya. Go back to work. I need all of you to send your end-of-day report immediately. Galit niyang wika bago nagmarcha palabas ng lab. Huwebes ng gabi. Kasalukuyan overtime sa trabaho sina Camila at Sheila para ayusin na nakitang problema sa isang perfume formula. Seryosong tinitingnan ni Camila ang data sa kanyang tablet nang biglang makatanggap ng tawag mula kay Pia. Pia, why did you call? Bungad niya nang sagutin ang tawag nito. Hello? Isang lalaki na may malalim na boses ang nagsalita. Are you friends with the owner of this phone? This lady is drunk. We're at the Phoenix Club. Can you please come and pick her up? Napakarap siya sa narinig. Okay, I'll go right away. Kilala niya ang kaibigan. Di magandang nangyayari pag nalalasing to kaya bago pa man tumapahamak pupuntahan na niya. Camila didn't think much and grabbed all her things. Oh, saan ka pupunta, Camila? Naguguluhang tanong ni Sheila. I need to pick Pia up. Nalasing sa isang club. Sagot niya. Alis muna ako ha? Bigla namang tumayo sa Sheila. Sama na ako sa'yo. Kung lasing ang kaibigan mo, baka mahirapan kang iuwi siya. Tumango siya. Di na tinanggihan pa ang alok ni Sheila dahil alam niya paano magwala si Pia pag nalalasing. Mabuti nang may katuwang siya sa pagtulong sa babae. Let's go then, aniya. Samantala sa airport, Fernando just got off the plane. Na makalabas sa airport, plano niyang tawagan ng ama para masundo niya mga bata.
His official business abroad has been completed, but there has been no follow-up progress in the investigation of Camilla's life abroad. Di siya maaaring magtagal sa Singapore, kaya naman minabuti niyang umuwi na muna. Pagkatapos sa passenger seat ng mamahaling kotse, nagsalita si Peter. Boss, hindi mapapaunlakan ni Mr. Guash ang appointment request natin sa kanya sa sunod na Lunes. Kailangan niya umalis bukas ng umaga papuntang Europe. Sabi niya nasa Phoenix Club siya ngayon. Gusto mo bang makipagkita sa kanya? Si Mr. Guash ay isa sa mga European client ng kumpanya niya na nagtungo ng Pilipinas para magbakasyon. He and his wife wanted to talk to him about some new business cooperation, but they couldn't find the right time to deal with it. Fine, let us go to that club first, utos ni Fernando. Tumango si Peter at saka pinanda ng sasakyan patungo sa nasabing club. Na makarating sina Camila at Sheila sa club, agad nilang nakita si Pia sa isang VIP table doon. Ang plano niya sunduin ng kaibigan at iuwi na kagad ito, ngunit napansin niya di nag-iisa si Pia sa table. Katabi nito ang lalaking sa itsura pa lang, masasabi ng isang dayuhan. May mga bodyguards din nakapalibot sa table. The man's appearance was quite handsome, but his eyes gave her an odd feeling. Bumaling siya sa kaibigan. Di naman to mukhang lasing na lasing. Bagkos mukhang galit dahil sa mga bodyguards na nakapalibot sa kanila. Nagpalingaling nga si Pia hanggang makita siya. Camilla! Doon pa lang napagtanto na ni Camilla, nasa panganib ang kanyang kaibigan. Lakas loob siya naglakad papunta sa kinaroroonan nito. What's going on here? Matapang niyang tanong. Magsitabi nga kayo? Bulyaw ni Pia sa mga bodyguard at nang makahanap ng sapat na espasyo, tumakbong papalapit sa kanya. That man, he's the president of the Infinity Company. Paalis na ako na makabungguan ko siya sa hallway pero bigla na lang nila akong hinila sa table. Kinuha ang phone ko para matawagan ka. May halong galit ang boses ni Pia na ikwento yon, tsaka bumaling sa lalaki na may malademonyong ngisi. Napakunot naman ang noo ni Camilla. She looked at the foreign man who was wearing a menacing smile. Buong akala niya inayos na ni Fernando naging problema sa ibinentang formula. Ano pa ang kailangan ng presidente ng Infinity Company sa kanya? Huminga siya na malalim. Tinignan ang katawan ni Pia. Are you okay? Nag-aalala niyang tanong. A little bit tipsy but I'm fine. Ani Pia at pinasadahan ng mga daliri ang buhok. Camilla squeezed Pia's hand to comfort her. Then she pulled her behind her. Malamig niyang tinignan ng presidente ng Infinity Company. I didn't expect you would go through this cheap game just to call me over, Mr. Infinity. Aniya sa matapang at malamig na boses. Umangat ang sulok ng labi ng lalaki. I had to do what I've done, Miss Hendrickson. There are rumors outside this country that you are very mysterious and difficult to meet. But Miss Gomez happened to be here and gave me the opportunity to finally see you in person. Tinagilid nitong ulo, naningkit ang mga mata. Meeting you is not as difficult as I imagined. Pwede mo akong diretsahin, ano bang kailangan mo? Tanong niya. So, you're quite impatient, I see. The man chuckled. But I guess I'm also impatient, which is why we are in this situation. Inabot nito ang wine glass at sinimsiman iyon. As we all know, it's because of you that's why my company lost a huge amount of money. Now I want to talk to you about a new perfume formula. Naningkit ang mga mata ni Camilla sa narinig. You cannot force her to cooperate with you. Galit na wika ni Pia. Like I said earlier, hindi makikipag-operate ang kumpanya namin sa kumpanya mo para lang isalba ka sa kagaguhan mo. I am not talking to you, Miss Gomez. Tumawang lalaki. I want to discuss an offer to Miss Hendrickson. You can tell me your price. Nagdilim ang mga mata ni Camilla sa narinig. Di niya akalain na kasing talas ng dila ni Corazon ang lalaking kaharap nila. No, you cannot buy me, Mr. Infinity. Isn't it inappropriate for you to do this? Sumandal sa couch ang lalaki at sinampa ang paa sa mesa. There is nothing inappropriate. When I do business, I only care about what I'm willing to do. Other people's opinions are not very important. So again, I want to know your price, Miss Hendrickson. Tila ba nagbagong ihip ng hangin ng mga sandaling iyon? Mas naging seryoso. Nasusuka si Camilla habang pinagmamasdan ng lalaki. Tumawang lalaki. Fine. If you don't agree, then be it. But you have to do everything I want so you can leave this club. How about that? What do you want, Mr. Infinity? Drink with me. Ngumisi pa ito. Camilla, inawakan ni Pia at bumulong. Tara na. Marami siyang tauhan, Pia.
We can't leave this club together. Mauna kayong tumakbo at lumabas para humingi ng tulong o ng pulis. Paano ka? Kaya kong sarili ko. Bulong niya. Nagtaas kilay si Mr. Infinity. So are you gonna have a drink with me? Sorry, but no. Ngumiti siya. I don't drink with enemies. Pagkasabi nun, mabilis tumakbo sina Pia at Sheila palayo. Their actions were unexpected, and the bodyguards reacted and rushed over them immediately. Dalawang malalaking bodyguards ang sumugod kay Camilla. Bago pa man makalapit ang mga to, nahawakan na niya ang isang bote ng wine. She smashed it directly and pointed at them. Sa itsura pa lang ng mga lalaking to, alam na niya, aatakin siya ng mga to. Come closer, aniya sa nagbabantang boses. And I'll smash this bottle to your head. Pagkahinto ng kotse sa harap ng Phoenix Club, huminga na malalim si Fernando. Marami pang tumatakbo sa isip niya at may kung anong lungkot sa puso dahil sa mga nalaman niya habang nasa Singapore. Ngunit pilit niyang tinagong pagluluksa upang magawa ang paka niya sa lugar na yon ng maayos. Pagkalabas ng kotse, inayos niyang botones ng suot na suit. Papasok na sana sila ni Peter sa loob ng marinig ang pamilyar na mga boses di kalayuan sa kanila. Help! We need help! Sigaw ni Pia. Kumunot ang noon niya sa nakita. Anong ginagawa ni Pia at Sheila sa lugar na yon? Maging si Peter nagtataka at bumaling sa kanya. Mukhang kailangan nila ng tulong, boss. Tinignan ni Fernando ang oras sa kanyang relos. May ilang minuto pa siya bago ang meeting nila ni Mr. Guash. He then walked towards the women screaming for help. What's going on here? Seryoso niyang tanong sa mga babae. Agad namang nabuhayan si Pia at Sheila na makita siya. Tinuro ni Pia ang loob ng Phoenix Club at naiiyak na sinabi, Si Camilla, she's in trouble. Help her, Mr. Madrid. Nagmamakaawa ako. Sir, si Camilla. What happened to Camilla? Mr. Infinity doesn't want to let her go. Tinatakot ito si Camilla para makipag-cooperate sa kumpanya niya. That bastard? Galit na saad ni Pia at naluluhang tumingin sa kanya. Please, help Camilla. Baka kung ano nang ginawa sa kanya ng mga tauhan ng lalaking yon. Nagtagis ang bagang niya sa narinig. His eyes darkened and he immediately went inside the club to find his ex-wife. Samantala sa loob ng club, Camilla was already at a disadvantage. Ang kanyang dalawang kamay, hawak ng dalawang malalakas na lalaki. Pinipigilan siya sa pagsugod sa demonyong lalaking nasa harapan niya. In front of her, Mr. Infinity was holding a bottle of wine with a cold expression on his face, preparing to pour it into her mouth. You are so hot-headed, Miss Hendrickson. I just want to have a drink with you. Natatawang wika ng lalaki. This is a fine wine. Once you get to taste it, you'll get addicted. Lumapit sa kanyang lalaki at hinawakan siya sa panga. Do not give me that look. Malamig nitong sabi. You seem to be looking down on me and my company, and I hate it. Bitiwan mo ako. Nagpumigla si Camilla at sumigaw upang humingi ng tulong. Ngunit tila ba, takot na takot ang mga tao ron na kalabanin ang lalaking nasa harapan niya. Such a wild cat. Ani Mr. Infinity. I'm starting to like your angst. Kahit anong gawin mo, hindi mo makukuha ang gusto mo. Gigil niyang wika. Biglang nagdilim ang mga mata ng lalaki at malakas sa sinampa ng kanyang pisngi, bagay na naabutan ni Fernando nang mahanap siya nito. Nakinig sa galit si Fernando nang panoorin kung paano pilitin ni Mr. Infinity ang kanyang dating asawa na inumin ng bote ng wine na hawak nito. Hindi pa siya napapansin ng mga tauhan nito. He stepped in angrily, his movement as fast as the wind, and he grabbed Mr. Infinity's wrist to stop him from harassing his ex-wife. Do you want to die right now? May banta at malamig niyang tanong sa lalaki. Nanlaki ang mga mata ng lalaki nang makita siya. Magsasalita pa sana siya ngunit humiyaw na sa sakit ng baliin niyang braso nito. Pagkatapos gawin yon, kinuwelyuhan niya ito at malakas na tinapon sa mesa, dahilan para magkarat ang mga bote ng alak sa sahig. With his eyes cold, he looked at the man. Walang hiya ka? Sigaw ni Mr. Infinity dahil sa sakit na dulot ng pagkakabali ng braso. Nagtagis pang lalong bagang ni Fernando. He hadn't had a good rest these days, and finding out about the glimpse of Camilla's past abroad made him feel worse. Kaya naman na makita niyang tinatrato ng ganon ang dating asawa sa club, nalunod na siya sa sobrang galit. He could not suppress his emotions at all. Tila ba natauhan ng mga bodyguard ng dayuhan at sunod-sunod na umamba para umatake sa kanya. He kicked each one away, threw them on the floor and punched them in their faces.
Walang kalaban-laban ang 8 bodyguards nito sa kanya. Nagpatuloy ang pag-atake ng mga to sa kanya hanggang sa nawalan ng mga to ng lakas. Laglag pa nga namang pinanonood ni Camila ang nangyayari. Lumapit si Fernando kay Mr. Infinity. Maigpit na hinawakan na na-dislocate itong braso. Walang hiyakan, demonyo ka? Hiyaw nito sa sobrang galit. Let me go! Madilim niyang tiningnan ni Fernando. Mr. Infinity, I recall warning you not to touch Camila, Miss Hendrickson, but you have turned a deaf ear to my words? You bastard! Do you think I will listen to you? Makikinig ka sa akin. Ani Fernando at saka to sinuntok sa mukha. Whether you like it or not. Pinaulan na ng suntok ni Fernando sa mukhang lalaki. The blood on Mr. Infinity's face started to flow but he didn't mind it. Ang nasa isip niya lang ipaghaganti ang kanyang ex-wife sa ginawa nito. Nanlalaki ang mga mata ni Camila sa nasaksihan. Ni minsan di niya nakitang nawala ng kontrol si Fernando kahit anong sitwasyon pa ang harapin nito. Ngunit ngayon para tong halimaw na papatay ng tao. Agad niyang nilapitan to at pinigilan. She grabbed his shoulders and tried to pull him away from Mr. Infinity. Fernando, tama na yan. Mapapatay mo siya? He deserves it. Bulyaw ni Fernando at patuloy sa pagsuntok. Fernando, no. Stop it. Now? Sigaw niya at muli itong hinila. You don't need to do this. You're going to kill him. Tumayo si Fernando at bumaling sa kanya. His eyes screamed so much pain and emotions. Mabilis na nagtaas baba ang dibdib nito. Kung tingnan siya ay parang masamay gustong sabihin o itanong ngunit nahihirapan saan magsisimula. It's enough. Mariin niyang wika. May pag-aalala sa kanyang boses. Camila ay... Umiling si Fernando at pinasadahan ng mga daliri ang buhok. Buoba ang mga mata ni Camila sa dugo ang kamao ni Fernando. Hinawakan niya yan kasabay ng isang buntong hininga. Unti-unti namang nawala ang galit sa dibdib ni Fernando. He looked at his ex-wife with sadness. He wanted to speak about what he found out but he wasn't sure that it would be a great idea knowing what Camila had gone through. Naglabas ng panyo si Camila at pinunasan ng dugo sa kanyang kamay. Let's go. Masuyo niyang sabi sa lalaki. Tumango si Fernando at tinayaan ng dating asawa na ilahin siya palabas ng bar na yon. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata. This story has themes that are not suitable for children and people who are sensitive. Listen at your own risk. Thank you. Sinimulan na rin ang investigasyon para mahanap ang tunay na nagbenta ng formula sa mga Infinity. Ramdam ni Camila ang pagod ng kanyang isipan na makauwi siya. Sinalubong siya ng kanyang lola Lucia. Ang mukha ay may pag-aalala. O